Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding po ito. Sabi ko na sa inyo kagabi sa live ko, abangan natin ang palusot ni Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte. Abay, nagmamakaawa na. Ito yung sinasabi ko na kapag makahawak ng mikropono sa entablado sa harap ng maraming Pilipino, akala mo kung sino na nahari. Di ba? Akala mo kung sino na hindi pinag-iisipan na siya ay isang leader. Di ba? Oh. Eto ngayon, abay, naghihingi ng pasensya sa kanyang mga sinasabi. Di ba? Ito yung sinasabi natin, matapang noo, matapang iyak later. Matapang iyak later. Aywan ko na lang sa mga kanting na may bangs dito sa ating mga leader na ito. Eto na ha, eto na. Alam naman po natin na ang mga kongresista ay magpo-full force o magsasaling puwersa para maimbestigahan ito si Congressman Alvarez. Diba? Nakakatawa si Congressman, ano? Iyak ka ngayon. Ano? Ano ngayon ang maitutulong sa'yo ni dating Pangulong Duterte kapag ikaw ay mapailan ng kaso? Diba? Ito ho mga ka-action. Basahin po natin tong kanyang statement. Pasensya na, nadala rin ng bugso ng damdamin. Oh. Akala ko ba matapang ka? Tapos ngayon, hihingi ka ng pasensya? Akala ba? Ay nako, Congressman Alvarez, huwag kang ganyan. Magpakalalaki ka. Ayan. Mahal ko ang Pilipinas, lalo na ang Mindanao. At paano ako tatahimik? Tingnan nyo nangyayari. Kinakaladkad tayo ng Malacanang papuntang digmaan kahit na ang China. Yun ang paniniwala nila. Dahil sa ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos na ipaglaban ang sariling atin dyan sa West Philippine Sea, ang buong akala ng mga kaibigan natin sa kabila, kinakaladkad na tayo ng Malacanang papuntang digmaan daw, sabi ni Congressman Pantaleon Alvarez. Diba? Mali ba yung ipaglaban ng pamahalaan ng gobyernong ito ang ating sariling bakuran? Di ba? Sino ba ang nagsimula dyan? Bakit nagkaganyan ang China? Ang sisihin mo dyan, tanungin mo dyan si dating Pangulong Duterte. Di ba? Sinisingil na ngayon ng China. Di ba? Sinisingil ng China ang kasunduan ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Na hindi alam ng Pilipinas. Tapos ngayon sisisihin nyo ang Administrasyong Marcos. Kasalanan pa ngayon ng Administrasyong Marcos na ipaglaban ang West Philippine Sea. Na sarili naman atin yan, Congressman, di ba? Sus, Diyos ko po, Congressman. Ituloy ho natin. Ay mauunahan na ang Amerika pagdating sa ekonomiya, teknolohiya at lakas militar. Hindi yan katanggap-tanggap. May nuclear weapon sila. Kaya nila magpaputok at hindi tayo makakapalag. Ayan, maraming Pilipino ang mamatay. Ubos tayo. Ang sabi nga ni Baste Duterte, ni Mayor Baste, negosyo daw yan. Negosyo daw yan ang pagtulong ng Amerika dito. Propaganda lang daw yan ng Amerika. Di ba? Ay nako. Hingi ka ngayon pasensya, Congressman Alvarez. Yan kasi, ito lang ang masabi namin sa inyo, Congressman. Naiintindihan ho namin kayo na kayo ay maka-Duterte. Pero sana bilang isang ikaw ay leader, ang pangit kasi tingnan ho
ang pangit tingnan at pangit pakinggan sa tainga na ang isang leader ay naghihikayat ng withdrawal of support sa Administrasyong Marcos. Hinihikayat mo ang AFP at PNP na mag-withdraw ng suporta sa Administrasyong Marcos. Dahil lang ba dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea? Bakit hindi ka na lang makipagtulungan bilang isang Pilipino, bilang isang leader? Alam ko hindi mo yan role, pero bilang isang leader at bilang isang Pilipino, tulungan mo ang gobyernong ito para hindi tayo makamkam ng mga China. Di ba? Napakasimple lang, Congressman Alvarez. No? Ngayon, pinag-aaralan ka na ng Department of Justice kung ikaw ay mapailan ng kaso at maituturing rebellion o sedisyon ang ginawa mo na paghihikayat o pananawagan doon sa rally, doon sa Davao del Norte na withdrawal of support ang AFP at PNP sa Administrasyong Marcos. Para po sa amin, mali kasi at pangit tingnan na ang isang leader ay ganyan ang pananaw. Kung nadadala ka lang sa bugso ng damdamin mo, sana bago ka mag-speech sa susunod na mga rally, uminom ka muna ng tubig para hindi ka madala sa bugso ng damdamin mo. No? Katulad nito, nadala ka ng bugso ng damdamin mo, alam ko na nagsisisi ka sa mga sinasabi mo. Dahil, aminin man natin sa hindi nyo po kakayanin ang administrasyon. Hindi nyo po kakayanin kung kayo-kayo lang. Di ba? Ilang milyon ba mayroon kayo? Di ba? Kaysa sumusuporta sa Administrasyong Marcos. Di ba? Kung noon tatlong hati. DDS, kakamping, dilawan, at mga loyalista. Ngayon, hindi ko man sinabing nila lahat na 100% ng mga dilawan at kakamping ay sumusuporta na sa Administrasyong Marcos, sa mga ginagawa na magaganda ng Administrasyong Marcos para sa bayan. Hindi ko man sinasabi na 100% na suportado sila. Pero alam ko, more than kalahati, suportado ang administrasyon ngayon ng mga kakamping at dilawan. Di ba? Kayo, ilan lang kayo? O sabihin na natin, may 5 million kayo. Ang kakamping pa lang, 15 million mahigit yan, intact yan. Eh, ang mga loyalista, ilang milyon mayroon. Diba? Kaya sana, Congressman, kung nadala ka lang sa bugso ng damdamin mo, doon ka na po magpaliwanag sa DOJ kung ikaw ipapatawag. Doon ka na po magpaliwanag sa Congressista. Ayan. So, yun lang ho, mga kasunog. In-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.